Dito naman tayo mga ka-DIY sa pag-setting ng thermostat na STC1000 sa ating egg incubator. Siset natin dito yung pag-on ng ilaw saka yung pag-off ng ilaw. Ang settings ko sa ginagawa kong egg incubator, depende na lang dun sa iba kung anong settings nila. Ang ginagawa ko, ang on o yung pagbukas ng ilaw is... Good morning mga ka-DIY, welcome back sa aking channel, Ariel Vlog, full DIY. For today's video mga ka-DIY ay share ko sa inyo o tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring at mag-set up ng thermostat ng egg incubator na ang gamit nating thermostat is STC1000. Ganito siya. Share ko sa inyo dito sa video kung paano mag-wiring, ikabit yung mga wire kasama itong ilaw, yung fan. Gamit itong ating STC1000, share ko dito sa inyo mga ka-DIY. Pero bago tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa akin channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload video. Start na tayo mga ka-DIY, let's go! Ito yung gagamitin natin na thermostat ng ating egg incubator, STC1000. Kung mapapansin nyo yung STC1000, ganyan siya, tapos meron siya mga pindutan dito, tapos meron siyang mga number dyan, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos power supply, sensor, heating, cooling. Tatanggalin nyo lang ito, pipindutin dito, tinatanggal lang yung takip para magkaroon kayo ng access dito sa lagayan ng mga wire. Dito nilalagay yung wire sa ilalim, dito naman yung pinaka-lock nya, gagamitan nyo ng maliit na flat screw. Ito, meron tayo ditong male plug, yung isinasaksak sa power supply, tapos meron na tayo ditong ito, yung may ilaw saka yung wiring niya, meron na. Ang unahin natin gawin, ang una ko sa inyong ituturo mga ka-DIY, ito, kakabit tayo nitong power supply. Itong dalawang power supply natin, ito, yan, nagkabit ako ng isang, bukod dito sa dulo, may para tayong jumper na isa. Itong isang wire na ito na may jumper, dito natin yan ikakabit sa dito sa number 1. Diyan natin ilalagay number 1, yung galing dito sa male plug, yung dalawang wire, kukuha tayo ng isa, ikakabit natin dito sa number 1. Ayan, nakakabit na siya yung isang linya ng power supply natin ng male plug. Tapos yung sinasabi ko sa inyo yung jumper na isa, ikukunikta ito natin dito sa number 5. Dito sa number 5. Itong jumper na isa, kakabit natin sa number 5. Tapos itong wire ng yung bumbilya natin, yung dalawang wire, diba dalawang wire siya, kukunin natin yung isang wire, tapos itong wire wire nitong isang male plug natin, pagdudugtungin natin yung galing dito sa male plug na isang wire, saka galing dito sa bumbilya na isang wire, ganito siya, pagdudugtungin natin yan. Tapos ikakabit naman natin dito sa number 2, dito siya sa number 2. Yan, nakabit na natin sa number 2. Tapos yung natitirang wire nitong isa galing dito sa bumbilya natin, ito kakabit natin sa number 6, dito siya sa number 6. Yan, okay na, so nakakabit na siya. Ito naman kung kailangan ninyong gumamit ng fan, yan, ng itong blower fan. Kasi ako hindi nagagamit kasi maliit naman yung aking egg incubator na ginagawa. Kung gusto ninyong sumabay sa pag umilaw itong bumbilya, kung gusto ninyong kasabay ito, pag ilaw ng bumbilya, gagana din itong blower fan.
Tapos pag pumatay itong bumbilya, mamamatay din itong fan. I-connect nyo na lang siya dito. Itatap nyo yung wire nitong pinaka blower natin dito sa wire ng itong bumbilya natin. Pero kung gusto nyo naka-stay lang ng ikot yung ating blower fan, dito nyo i-connect sa pinaka male plug, pinakasaksakan, direkta na siya doon sa 220 para hanggat nakasaksak tong male plug, umiikot itong ating blower fan. Pero kasi pag gumagawa ko ng egg incubator, sinasabit na lang dito sa pag namatay itong bumbilya, mamamatay ditong blower fan. Pag bumuhay itong bumbilya, bubuhay din itong blower fan para mas tumagal yung buhay nitong ating blower fan. Dito naman tayo sa pinaka-sensor niya, ito yung dalawang wire. Kahit naman magkabaliktaran na yan, dito yung naman ikakabit, may nakalagay naman siya na sensor sa 3 and 4. Kahit baliktaran na yan, basta dyan sa dalawang yan, itong sensor niya. Ito yung magdidetect ng init at lamig sa loob ng egg incubator. Okay na, nakabit na natin lahat. Testing na natin isaksak kung gagana siya. Saksak na natin dito sa pinaka-outlet niya. Okay na mga ka-DIY, gumana na siya. Okay yung wiring natin. Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-set up o maglagay ng settings ng on saka off ng ilaw dito sa STC1000. Yung pag na-hit na yung tamang init, mamamatay yung bumbilya natin. Tapos pag lumamig na siya, kailangan niyang mag-automatic na bumuhay yung ilaw para uminit yung ating egg incubator. I-set up natin, tuturuan ko kayo paano mag-set up. Kasi ito na set up ko na, uulitin na lang natin, tuturuan ko kayo. Dito naman tayo mga ka-DIY sa pag-setting ng thermostat na STC1000 sa ating egg incubator. I-set natin dito yung pag-on ng ilaw saka yung pag-off ng ilaw. Ang settings ko sa ginagawa kong egg incubator, depende na lang dun sa iba kung anong settings nila. Ang ginagawa ko, ang on o yung pagbukas ng ilaw is 37. Tapos yung pag-off ng ilaw o yung pagpatay ng heater o ilaw sa loob ng ating egg incubator is 37.8. Kaya ang gagawin natin, kukuhain muna natin, ituturo ko muna sa inyo yung pag-on ng ilaw. Ang gagawin nyo, kung mapapansin nyo dito may letter S. Yan, may S yung nakasulat. Ang gagawin nyo, pipindutin nyo ng matagal, nakalong press kayo matagal. Hintayin nyo lumabas yung F1, F2, yan, F1. Pag lumabas na yung F1, bitawan nyo, tapos hahanapin nyo yung F1, F2, F3, F4. Ang kailangan natin dyan, F1. Para mabago natin yung pag-off ng ilaw, ayan. Ang isa-setting natin yan dito, ilulong press nyo lang ito, huwag nyo bibitawan. Tapos dito lang kayo magbabago sa up and down dyan, sa up and down. Basta nakadiin lang to, hindi nyo bibitawan yung letter S. Ang gagawin ninyo, halimbawa, nasa baba siya, ganyan. Nasa 35.4 siya. Pipindutin nyo itong up para pumunta siya sa 37.8. Ayan, naka 37.8 na siya. Bitawan nyo na itong letter S. Ayan. Okay na, naka-set na siya ng 37.8, mamamatay yung ilaw. Ang next naman natin na isi-set natin is yung pag-off ng ilaw. Ang ginagawa ko, 37 yung settings niya. Ang gagawin nyo, pipindutin nyo ulit itong letter S nang nakalong press lang din kayo para lumabas yung F1, F2, F3, F4, ganyan. Long press nyo yung isa, hintayin nyo lumabas yung F1, F2, ganyan. Pag lumabas na yung F1, bitawan nyo, hanapin nyo yung F2. Pag lumabas na yung F2, ilong press nyo ulit itong letter S. Tapos, diba ang settings natin kanina is 37.8. Ang ilalagay nyo dito, 0.8. Ayan, 0.8 kasi dun sa 37.8, itong 0.8 na ito, tatanggalin niya yung 37.8. Yung 0.8 dun sa 37, tatanggalin niya itong 0.8 na yan siya, ganyan. Yan, 0.8 kasi negative yan, ima-minus niya dun sa 37.8, ganyan. Ganyan lang, basta negative ito, minus 8 dun sa 37.8, kaya 0.8 yung ilalagay nyo dito para pumatay siya ng 37. Ganun lang mga ka-DIY sa pag-set ng STC1000. Yan, ipapakita ko naman sa inyo na gumagana siya. Pag pumatak siya ng 37.8, mamamatay ang ilaw. Itong pinaka-sensor, ipapatong natin dito sa bumbilya para uminit siya. (35, 36, 37), yun, pumatay siya ng 37.8. Tapos pag pumatak siya ng 37, mabubuhay ang ilaw.
Hintayin lang natin. Kung patak ng 37, mabubuhay yung ilaw niya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, buhay siya. Ganun lang mga ka-DIY. Ito, diba, nakadepende na sa inyo kung isasabay nyo dito sa bumbilya, sa ilaw ng bumbilya, or naka-stay lang talaga itong blower pa natin sa pag-ikot. Hanggang dito lang mga ka-DIY. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang ating notification bell para updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. Thank you!